Tayo'y tumayo upang ihanda natin ang sarili sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Gabayan ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang kaluwalhatian at aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak, na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga mga bata! May lumiban ba sa araw na ito? Magaling! Ngayong araw, may isa akong video na ipapanood tungkol sa epiko ng Mindanao na Bida Sari. Handa na ba kayong mapanood ito mga bata? Sige, at ito ang ating papanoorin na. Ang epikong Bidasari ng Kamindanawan ay nababatay sa isang romansang Malay. Ayon sa kanilang paniniwala, upang tumagal ang buhay ng tao, ito'y iniingatan ng isang isda, hayop, halaman o ng punong kahoy. Bidasari, isang epiko. Ang kaharian ng Kimbayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. Ang ibong ito ay mapaminsala sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Ang ibong ito ay ang ibong Garuda. Kapag dumarating na ang Garuda, mabilis na nagtatakbuhan ang mga tao upang magtago sa mga yungib. Takot na takot sila sa ibong Garuda sapagkat ito'y kumakain ng tao. Habang tumatakbo ang mga tao, nagkahiwalay sa pagtakbo ang sultan at ang sultana ng Kimbayat. Ang sultana ng Kimbayat ay nagdadalang tao noon. Sa laki ng takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa may tabi ng ilog at naiwan niya ang sanggol sa bangka sa ilog. May nakapulot naman ng sanggol. Siya ay si Diyohara, isang mangangalakal mula sa kabilang kaharian. Kanyang pinagyaman at inuwi sa bahay ang sanggol. Itinuring niya itong anak. Pinangalanan ng sanggol na Bidasari. Habang lumalaki si Bidasari ay lalo pang gumaganda. Maligaya si Bidasari sa piling ng kanyang kinilalang magulang. Sa kaharian ng Indarapura, ang Sultang Mongindra ay 2 taon pa lamang kasal kay Lilasari. Mapanibughuin si Lilasari. Natatakot siyang umibig pa sa ibang babae ang sultan. Kaya lagi niyang itinatanong sa sultan kung siya'y mahal nito, na sasagutin naman ng sultan ng Mahal na mahal kita. hindi pa rin nasisiyahan ang magandang asawa ng sultan. Minsan, kanyang tinanong, "Hindi mo kaya ako malimutan kung may makita kang higit na maganda kaysa sa akin?" Kung higit na maganda pa sa iyo, ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Tugon ng sultan. Nag-alala ang sultana na baka may lalo pang maganda sa kanya at ito ay makita ng sultan. Kaya't kara-karakang inutusan niya ang matapat niyang mga kabig na saliksikin ang kaharian upang malaman kung may babaeng higit na maganda sa sultana. Nakita ng mga tauhan ni Lilasari si Bidasari at siya ay higit na maganda kaysa kay Lilasari. Inanyayahan ng sultana si Bidasari sa palasyo upang di umano ay gagawin dama ng sultana.
Ngunit pagsapit sa palasyo, si Bidasari ay lihim na ikinulong ni Lilasari sa silid at doon pinarusahan. Nang hindi na matiis ni Bidasari ang mga pagpaparusa sa kanya, sinabi niyang kunin ang isdang ginto sa halamanan ng kanyang ama. Kapag araw, ito'y pinakukwintas kay Lilasari at sa gabi ibabalik sa tubig at hindi maglalaon, si Bidasari ay mamamatay. Pumayag si Lilasari. Kinuha niya ang isdang ginto at pinauwi na niya si Bidasari. Isinuot nga ni Lilasari ang kwintas ng gintong isda sa araw at ibinabalik sa tubig kung gabi. Kaya't si Bidasari ay nakaburol kung araw at muling nabubuhay sa gabi. Nag-alala si Diwahara na baka tuluyang patayin si Bidasari. Kaya nagpagawa siya ng isang magandang palasyo sa gubat at doon niya itinira ng mag-isa si Bidasari. Isang araw, ang Sultan Mongindra ay nangaso sa gubat. Nakita niya ang isang magandang palasyo. Ito'y nakapinid. Pinilit niyang buksan ang pinto. Pinasok niya ang mga silid. Nakita niya ang isang napakagandang babaeng natutulog. Hindi niya magising si Bidasari. Umuwi si Sultan Mongindra na hindi nakausap si Bidasari. Bumalik ang sultan kinabukasan. Naghintay siya hanggang gabi. Kinagabihan nabuhay si Bidasari. Nakausap niya si Sultan Mongindra. Ipinagtapat ni Bidasari ang mga ginawa ni Lilasari. Galit na galit ang sultan. Iniwan niya si Lilasari sa palasyo at agad niyang pinakasalan si Bidasari. Si Bidasari na ang naging reyna. Samantala, pagkaraan ng maraming taon, ang tunay na mga magulang ni Bidasari ay matahimik nang naninirahang muli sa Kimbayat. Nagkaroon pa sila ng isang supling. Ito ay si Sinapati. Nang pumunta sa Kimbayat ang isang anak ni Diwahara, ay nakita niya si Sinapati. Si Sinapati ay kamukhang-kamukha ni Bidasari. Itinanong ni Sinapati sa mga magulang niya kung wala siyang kapatid na nawalay sa kanila. Pinasama ng ama si Sinapati sa Indarapura. Nang magkita si Bidasari at si Sinapati, ay kapwa sila ng gilalas dahil sa silang dalawa ay magkamukhang magkamukha. Natunto ng sultan ng Kimbayat ang nawawala niyang anak na si Bidasari. Nalaman ng sultan ng Indarapura na ang kanyang pinakasalang si Bidasari ay isa palang tunay na prinsesa. Nagustuhan niyo ba ang inyong pinanood, mga bata? Mabuti naman at nagustuhan niyo. Ano-ano ang inyong mga nakita sa video? Magaling! Meron doong isang gintong isda. Ano pa? Magaling, mga bata. Mga magagandang binibini. Talagang napakahusay ninyo. Nakakita na ba kayo ng gintong isda? Mabuti naman. Maaari ba nating basahin ang mga maikling pag-uusap ng mga tauhan na nasa video na kwentong ating tatalakayin ngayon? Ano-ano ang inyong mga napansing bantas sa ating mga pangungusap sa inyong mga nabasa? Magaling! Ito ay mga tuldok, tandang pananong, at padamdam. Ngayong araw, ating matutunghayan ang isang kwento na hango sa epiko ng Mindanao. Mga bata, maaari ba nating basahin ang paksa? Ating umpisahan basahin ang pangunahing pangyayari. Handa na ba kayo, mga bata? Magaling! Ano ba ang pangungusap? Ang pangungusap, ito ay ang pinagsama-samang mga salita ay may mensahe o diwa. Ang pangungusap ay may 4 na uri. Ito ay ang mga pasalaysay, patanong, pakiusap o pautos, at padamdam. Ang pangunahing uri ng pangungusap, ito ay ang pasalaysay.
Ano ang pasalaysay? Kung ang pangungusap ay naglalarawan o nagkukwento tungkol sa isa sa mga pangalan, ito ay pangungusap na pasalaysay. Malalaman natin na isang pasalaysay ang pangungusap kung ito ay nagtatapos ito sa tuldok. Anong pangungusap ang inyong nabasa na nagtatapos sa tuldok? Magaling! Basahin natin ang pangalawang uri. Ito ay ang patanong. Ano nga ba ang patanong? Ang patanong ay ang ikalawang uri ng pangungusap. Ito ay kung ang pangungusap ay may tinatanong tungkol sa isang bagay, natatapos ito sa tandang pananong. May nakikita ba kayong isang halimbawa ng patanong sa ating mga pangungusap kanina, mga bata? Magaling! Ito ay ang hindi mo kaya ako makalimutan kung may makita kang higit na maganda sa akin. Ito ay ang tanong ni Lila Sarik sa isang sultan. Ang pangatlong uri ay ang pakiusap o pautos. Ito ay kung tayo ay nakikiusap o na nagbibigay ng utos sa isang tao upang gawin ang isang bagay, ginagamitan natin ang mga pangungusap ng pakiusap o pautos. Nagsisimula ito sa isang pandiwa o salitang kilos at nagtatapos sa tuldok. Ang halimbawa sa pangungusap na nabanggit ay, magaling! Kunin mo ang gintong isda sa halamanan ng aking lolo. At ang panghuling uri ng pangungusap ay ang padamdam. Kung ang pangungusap ay nagpapakita ng damdamin, ito ay pangungusap na padamdam. Ginagamit natin ang mga pangungusap na ito tuwing tayo ay galit, masaya, malungkot, o takot. Nagtatapos ito sa tandang padamdam. Ang mga halimbawa nito ay, magaling, tama na, hindi ko na kaya pa. Magaling, mga bata. Mga bata, sino-sino sa inyo ang makakapagsabi kung ano ang pangungusap? Magaling! Ilang uri naman ng pangungusap ang ating natalakay ngayon? Mahusay, mga bata. Ano ang kaugaliang dapat nating tularan sa kwentong Bidasari? Magaling! Ang pagiging mabait at maalalahanin ni Bidasari. Ano naman ang kaugalian dapat nating huwag tularan sa kwentong Bidasari? Magaling! Huwag maging makasarili, huwag manakit ng kapwa. Ito ay ang ugali ni Lila Sari. Mga bata, magkakaroon tayo ng 3 grupo. Sabay-sabay nating basahin ang panuto upang malaman natin kung ano ang mga dapat ninyong gawin. Ito ang panuto. Basahin at unawain ang natataasang kwento na epiko ng Mindanao na Bidasari sa inyong grupo. Ilarawan ang mga pangyayari sa pamamagitan ng comic strips. Gamitan ito ng mga 4 na uri ng pangungusap. Ito ay ang pamantayan. Nilalaman, 8 puntos. Pagguhit, 3 puntos. Pagkamalikhain, 2 puntos. Kooperasyon, 7 puntos. At ang kabuuan ay 20 puntos. Sa ating pagtataya, babasahin ko ang 10 katanungan at isulat sa inyong mga papel ang PAS or PAS kung ang pangungusap ay isang pasalaysay, PAT naman or PAT kung patanong, PAK naman, PAK kung pakiusap o pautos, at PAD or PAD kung padamdam. Unang tanong, ang kwentong Bidasari ay isang epiko ng Mindanao. Pangalawang tanong, napakaganda mo, Bidasari! 3 tanong, bumili ka ng makakain natin sa palengke. 4 na tanong, saan ko naman makikita ang gintong isda? 5 tanong,
Si Sultan Mongindra ay isang sultan sa kaharian ng Indarapatra. 6 na tanong. Tulong! Tulong! 7 tanong. Galit na galit si Lila Sari. 8 tanong. Ibalik mo ang gintong isda kapag sasapit na ang gabi. Ito ang mga tamang sagot sa ating 10 katanungan. Magaling mga bata, ako ay nagagalak bilang isang guro ninyo dahil nakakuha kayo ng matataas na score. Sa pagkakataon na ito, ang ating takdang aralin ay gumawa ng isang big book tungkol sa kwentong Indarapatra at Sulaiman. Gamitin ang 4 na uri ng pangungusap. Ito ang pamantayan. Nilalaman, 8 puntos. Pagguhit, 3 puntos. Pagkamalikhain, 2 puntos. Kooperasyon, 7 puntos na ang kabuuan ay 20 puntos. Maraming salamat mga bata. Ako ay nagagalak sa inyo bilang isang guro ninyo at maraming salamat din sa inyong pakikinig. Hinihiling ko na ang bawat isa sa inyo ay may natutunan sa araw na ito. Paalam!